I don't give a fuck what you say. Mayroong vlogger na pupunta sa'yo, interviewin ka daw. Meron. Meron? Po, pero hindi sila nagda-drop name. Okay, so yun. Good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod. And yun na nga, alam nyo na kagad ko ano ang magiging topic natin sa ngayon, guys. Walang iba kundi itong balibalita na itong si Kapisot ay napag-utusan po dahil pagbabasihan po natin ang isang kumakalat din na screenshot na kung saan ay isang big sponsor ang nag-utos sa kanya para puntahan itong si Marian para asikasuhin. Nako, asikasuhin. Napakalalim po ang ibig sabihin niyan. Maraming ibig sabihin po, ano? Lalong-lalo't ito ay dating na-scout ni Dr. Lab. So, alam niyo na, yung nangyayaring gulo tungkol kay Dr. Lab at kay AR. So, yan na po guys, no? And ito na nga. At may mga bali-balita rin tayo na nakalap mula sa kabila na on the way na itong si Kapesot po at may kasama pa yata na isa pa para interviewin nga. Bukod kay Marian ay plano rin nilang interviewin itong isa pa na beneficiary din ng Kalingap na si Andrea. So yun guys at mukhang pakikialaman na nila ang mga beneficiaries ng Kalingap. So ano po yun, napanood natin kanina lang na video. So ulitin po natin, no? So, yan. And bago tayo magtuloy-tuloy, syempre huwag kalimutang pindutin yung like button. And of course, patuloy lang natin suportahan ang buong Team Kalingap po, sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and of course, si Kalingap Rob. So, ito guys, at tuloy-tuloy na po tayo. Yan. Mayroong vlogger na pupunta sa'yo, interviewin ka daw. Meron. Meron? Po, pero hindi sila nagda-drop name. Ay, hindi. Meron daw pumunta. Si Kapeso na nga kaya yun, guys. Napakabilis naman at kani-kanina lang ay nabalitaan natin na on the way. Siguro baka siya na yun. So, tuloy po natin to guys. At pakinggan natin itong sinabi naman ni Lola Glo. So, ay on the way to Dait. Dahil nga, di ba, naririnig natin sa kanila na ang pagpunta nila doon sa Dait ay mayroon silang i-interviewin na dalawa. Ito nga, si Andrea at si Marian. At may dalawa pa daw itong washing machine Oy, na dala na kulimbat galing. Si sponsor. Marian. may may dala-dala daw si Kapeso guys na dalawang washing machine. Siguro ito ay gagamitin na pansuhol dun sa dalawa na plano nilang interviewin. I'm not sure of that. Pero sabi ni Lola Glo, may dala at sabi nga ay nakulimbat sa sponsor. Nako Lola Glo So tuloy-tuloy po natin guys at kanina lang din ay merong in-upload si Kuya Val guys na pinuntahan niya si Marian at syempre ang mga magulang niya po at pakinggan po natin ang kanilang naging usapan tungkol pa rin ito dun sa plano ni na Kapeso. So ito. Ilan taon ka na, Marian? 18 po. 18? May asawa ka na, di ba? Yan. Ilan ang anak mo? Isa lang po. Yung Isa lang. Ngayon, kasi narinig ko, may mga balibalita akong narinig na mayroong vlogger na pupunta sa'yo, interviewin ka daw. Meron. Meron? Po, pero Uy. hindi sila nagda-drop name. Ay, hindi. Aha. Hindi po. Pupunta na lang daw po sila dito. Kasi nung time po na gabi, wala po kami dito lahat. Ako po nagtatrabaho kasi ako. Nasa panganiban ako nung araw na yun. Sila mama po nasa labot nandun pa sa naging asawa po niya. May napunta daw po dyan nakasasakyan na So, ibig sabihin, meron nang nagpunta. Malamang hindi pa ito sina Kapeso po Siguro ay, ewan ko, kung clearing squad nila yon or naghahanap or hinahanap mismo yung exact location din na Marian para pagpunta ni na Kapeso siguro ay makakadiretso na sila. Malamang, no? naghahanap daw sa akin. Sabi ko, bakit gabi na kung vlogger yun? Yun. Mga alas 7 po ng gabi or 8. Sabi niya, vlogger daw yun sa Kalingap. Sabi daw ng mga tambay doon. Mali na kaagad. Kapag alas 7 na ng gabi, ay hindi na vlogger ng Kalingap yan kasi never na nagpunta ang Kalingap sa gabi, sa mga beneficiaries nila. Unless siguro kung ito ay isang emergency case. So yan, tuloy natin. Nakita daw po, nakasasakyan sila, 4 na magkakasama. Oo. So sabi ko,
Sino man kaya yun? Eh, nung last po baga na pag-vlog natin, kala ko mapunta kayo dito pero hindi na tayo natuloy pag-bisita niya dito. Kaya sabi ko, pag sila Kuya Bal, ang punta ng tanghali, kaya umaga. Oo. Pero Yun. pag gabing ganitong alanganing oras, maaaring hindi nang kalingap yun. Kasi wala na po. Sigurado yun. Sigurado yun na hindi taga-team Kalingap kapag kami na pumupunta sa mga beneficiaries yun, guys. Kalingap na natutungtong ng gabi pag nag-vlog, di ba po? Oo. Kasi meron kong narinig na balita na i-interviewin ka daw ng hindi kalingap vlogger. Yan. Payag ka ba na interviewin ka nila? Hindi naman po. Kasi kung madadawit lang din naman ako sa kasira-siraan, hindi naman po ako interesadong makipag sa kanila pag gano'n ng Saka pati po. Actually, guys, no, ano kasi kumbaga, syempre, ang pag-iisipan din natin, no, hindi maalis sa ating kaisipan na baka gamitan nga nila ng malaking halaga itong mga beneficiaries ng Kalingap. Gamitan ng grupo din nakapeso po para silawin, para sila ay pumayag na magpa-interview or kung anuman po yung kanilang plano. Syempre, ano yan guys, kumbaga, alam naman natin na minsan makapangyarihan ng pera, lalo't ang sisilawin nila or pakikitaan nila ng pera ay talagang nangangailangan din. At diyan ngayon, masusubukan kung gaano katatag at kaloyal itong si Marian sa Kalingap, guys. So, tuloy po natin. Pag hindi man kalingap, wala man karapatan mag-vlog sa akin. Binanggit ko rin sa mama mo yan, Nay, dapat ang mag-vlog sa inyo, kalingap lang. Kalingap. Kasi nabahayan kayo ng kalingap. Malaking tulong po sa amin talaga ang kalingap kasi nabuntis po, maagang nabuntis ako sa ilalim kami ng tulay ay naialis kami doon. So yun guys, no, ang kinikwento dito ni Marian, kasi nung na-discover ito ni na Dr. Lab at ni na Kalingap Rab, ay talagang sa ilalim ng tulay sila nakatira na parang barong-barong. Talaga alam nyo naman, ma-imagine nyo na kung ano yung pwedeng itsura ng matitiran sa ilalim ng tulay po. At yan, guys, dahil dyan, nabanggit niya, ay ipapakita natin, mamaya-maya lang, no, kung ano yung itsura ng kanyang tinitiran dati. So, tuloy po natin. Nakuha kami ng apartment. Then hanggang sa ngayon po na may sarili na kaming bahay. Then, And yun pa. At papakita din natin yan maya-maya lang guys, yung ipinatayo ni Kalingap Rab na bahay po nila. So, ang buhay po ni na Marian ay nagmula sa buhay ni Marian. Actually, si Marian lang po ang pag-uusapan natin, no? Dahil siya ay nag-asawa na maaga. At yung napangasawa nga niya ay nakatira sa ilalim ng tulay. Kaya doon na rin siya tumira kasama ang kanyang sanggol. So, papakita natin yan. Pakita din natin kung ano yung pinagawa ni Kalingap Rab. Ito ay para sa mga hindi po updated or hindi alam ang kwento ng buhay ni Marian para magkaroon po kayo ng idea po kung paano sila tinulungan ng Kalingap. So, abangan natin yan. maganda na po yung kalagayan namin. Hindi na po kami natutulog sa tabi nitong dati pong inaanahan namin. Sa tulay kayo dati? Hindi po, yung bahay namin sa harap. Gano'n. Opo. Kaya po pag nahulog yung dati. Oo nga. No. So ngayon okay ng bahay ninyo. Dahil sa kalingap natulungan kayo. So iwasan niyo makipag sa hindi kalingap vlogger. Kasi baka sisirain lang kayo. Sana nga lang, no? Sana nga lang, guys, no? Hindi talaga maalis sa isip ko kasi, di ba, may mga beneficiaries ang Kalingap at naiyahon sa kahirapan, pero nagpasilaw pa rin, no? Sana nga ay hindi matulad itong si Marian sa nangyari sa isang dating Kalingap Angel. Mahirap yung gano'n na mag-offer ng lahat ng bagay ibibigay pero bandang huli, iiwan din kayo. Tulad Correct. sa nangyari sa iba. Binigyan ng pera pero pagkalipas ng ilang araw, nagka-problema, iniwan din. Tama, Gusto mo na tama. gano'n, magkakaproblema kayo? May content kayo? Gusto nyo gano'n? Na puro against sa inyo? So, one kalingap, one family tayo ha? Huwag kayo Yun. magpa-interview. At kung may pumunta rito, agad pariwag yan, pasukin. Ha? Kasi sisirain ang buhay ninyo. Ha? Tama. So sige, salamat Marian ha? So yun guys, ang ginagawa kasi nila, alam naman natin, updated na rin naman kayo sa nangyari dun sa dating beneficiary ni Kalingap Rab po, na nawakwak. And ngayon, okay, nagkakaroon sila ng pera hanggang ngayon dahil may humahawak sa kanila na sponsor. Kanya nga lang, ang gulo. Ang gulo na. Kumbaga, marami ng
hindi naniniwala na sila ay maayos na tao. So, yan na po, no? Sana ay huwag matulad si Marian. So, ito guys, at muli nating balikan yung unang vlog ni Kalingap Rab dito kay Marian nung siya ay talagang batang-bata pa. At hindi pa ganyang kalaki ang katawan niya before. So, ito guys. First time ko makapunta dito, bro. Palagi lang natin nakikita, nadadaanan. Saan, bro? Ay, Grabe, ano? grabe. Nakakatakot yung lugar, guys. Pagka lumaki ang tubig, abot. Ay, mga kalingap, first time po. First time po namin dito. Ilalim pala to ng tulay. Ayun, no? So, ayun mga kalingap, dito po tayo ngayon sa ilalim ng tulay. So, yan po si Marian, no? Kung naalala nyo, yung interview ni Kuya Val kanina ay, ano na kasi, lumipas na yung almost 4 years na siguro yung lumipas. Or 3 years, sabihin na natin ganun. Kaya, nagbago na rin ang kanyang hitsura at yung baby niya na yan, na sanggol, malaki-laki na, si Saria. So, yun. First time ko po dito makapunta. Palagi po namin ito dinadaanan. At di namin alam na dito pala sa ilalim ng tulay ay may nakatira. Ito, mga bata pa. So, magkakapatid kayo? Mga kapatid niya. Oh. Yan si Chloe. Anong pangalan mo, ate? Marian po. Marian. Ilang taon na po ba si Marian? 14 po. 14? 14. Ilang taon ka nang pinanganak yan? 14 na din. 14. Kasi ilang buwan na po ba yan? 2 months po ngayon. 2 months pa lang. Okay. Grabe. 14 years old. Meron na siyang anak. Sino ang tatay niyan? Alam mo ba? Kilala mo? Opo. Asan siya? Sa Maynila. Sa Manila. Ano yun? Magtutulungan pa ba kayo? Nasusustento ba siya? O hindi na? Hindi po. So balang naanakan ka lang? Ganon. Grabe. Actually guys, hindi siguro nagigets ni Marian yung interview sa kanya or kinakabahan. Actually, hindi naman sila iniwan. At that time, hindi naman sila iniwan ng lalaki. Kumbaga, pumunta daw siya dito sa Metro Manila para magtrabaho bilang isang car wash boy. No? And ito naman si Marian, kahit nagkaroon siya ng baby at young age, ay pinagpapatuloy pa rin niya yung kanyang pag-aaral noong panahon na yan. So, tuloy. Ay, yung mga nandito, mga kapatid mo? Hindi po. Hindi. Ito lang kapatid mo. Bakit andito ka? Bakit dito kayo nakatira? Dito po nakatira yung asawa ko. Grabe, ano? Asawa mo? Oo. Yung asawa mo, yun yung ano yan. Akala ko sabi mo sa Manila. Ako nga po, nasa Maynila po siya ngayon. Yun. Hindi pa, wala pa dito. Grabe mga kaling. Natatrabaho daw. Pero Nagkaintindihan nagbibigay din. naman sa'yo. Hindi pa po, katapusan pa daw. Hindi pa daw. Wala pang binibigay yung asawa niya. Ibig sabihin, ay ano lang, bago pa lang na nakarating ng Manila para magtrabaho. Kaya wala pang binibigay siguro. Grabe, nakakagulat dito mga kalingap kasi Kakaawa may guys. nakatira pala dito. Wala ba kayong ibang matutuluyan? Wala. Ang bata mo ba, bakit naisipan mong magkaroon agad ng anak? Ano dyan, pinlano nyo ba yan o di rin sinasadya? Hindi sinasig. Ha? So yun guys, no? Hindi sinasadya. Actually ba, umauhin naman ditong si Marian dati na medyo, siya, kumbaga, medyo may katigasan ng ulo, kaya ganyan yung nangyari sa buhay niya. But anyway, kanya-kanyang, po talaga, ang buhay po natin, no? Pero hanggat kayang iwasan, ito sana ay magsilbi rin na inspirasyon para sa mga kabataan, no? Na ang pwedeng mangyari po sa kanila kapag sila ay nagpadalos-dalos sa kanilang mga desisyon ay baka mahirapan din sila. Lalong-lalo na kung wala din kakayahan ang kanilang mga magulang po para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. So pwede mangyari yung ganito, no? So yun po sana ang isipin din ng mga kabataan. Masaya kung sa masaya. Kanya nga lang. Ang kaakibat na saya na yun ay mas maraming hirap. So yun. Hindi sinasig. Hindi rin sinasadya. Ano bang trabaho ni Mister? Nagkakarwash po. Car wash? Ikaw, may trabaho ka ba? Wala.
Ayaw mo na bang mag-aral? Nag-aaral po. Nag-aaral Ayun. ka? Nag-aaral pa. Oo. Saan ka nag-aaral? Moreno po. Moreno. Paano mo napagsasabay ang pag-aaral sa pagiging nanay? Panghapon po ang pasok ko, umaga, alaga. Mhm. Anong Grabe, pangalan no? ni baby? Saria po. Babae, Saria? Opo. Grabe mga kalingap. 14 years old pa lang, meron na siyang baby. Asan ang mga magulang mo? Nasa Mantagbak po. Di ka ba bakit wala ka doon? Dito po kasi kami nagpinapa-stay. Batang-bata ka pa, bakit nagsasarili ka na, nagsosolo ka na sa buhay? Wala po kasi. Ha? Wala mang... Wala din pera? Actually, kung ano guys, medyo binilisan ko kasi yung video, pero kung sa original na video nito, yung si Kalinga Prab ay mahalata nyo na talagang nababother siya, awang-awa siya dito kay Marian sa sitwasyon po nila. Talagang naman nakakaawa guys. Tingnan nyo naman po yung tinitirhan nila. Ay sana nag-isip siya, kaya lang nandyan na Nandyan na, kaya tinulungan na lang ni na Kalinga Prab at hindi nila ito pinabayaan hanggang sa naiayos nila ang kanyang buhay. Pero at that time, at sa ngayon guys, ay si si Dr. Lab na ang nag-take over dahil matapos pabahayan ni Kalinga Prab ay itong si Marian ay binalik niya kay Dr. Lab para si Dr. Lab na ulit ang mamahala kasi si Dr. Lab naman talaga ang naka-scout. So, yun guys. Pati magulang mo, wala din mga trabaho? Nag-ano lang po si Papa, nagbubuhangin. Bubuhangin. Nagbubuhangin. Ilan ba kayo magkakapatid? Yan, 3 po. 3. To, kapatid niya. Mga may itsura pa man din kayo. Ano yung ano mo sana ngayon? Anong plano mo, Marian? Anong pangarap mo? Natulungan. Ha? Karga mo muna yung baby. Kaya mo, marunong ka? Ayan mga kalingap, grabe. Di ako, sobrang kawawa. Ano bro? Na batang-bata pa. Sino panganay sa inyo? Ikaw. Bakit mo naisipan mag-asawa na? Laging dala po kasi ako dala. Parang napariwara ka, ganon. Yan ba ay... So, yun guys napariwara. Medyo matigas din kasi ang ulo niya before, kaya ganyan talaga ang sasapitin po, batang-bata. Pinagsisisihan mo o hindi? Pinagsisisihan. Pero syempre si baby, Yun. andyan na yan eh. Blessing, ang baby daw, mga blessing, di ba? Tama. Anong plano mo kayong dalawa ni baby? Kasi wala na tayong magagawa. Andyan na si baby. Di naman pwede nating pabayaan si baby, di ba? Di pwedeng hayaan na lang natin. Andyan na yan. So, kailangan tanggapin natin yung, kumbaga, yung consequence sa mga ginawa natin. Kaya sa mga bata, kung di pa natin kayang magkaroon ng sariling pamilya, wala pa tayong trabaho, iwasan natin Yun. mangyari yung magkaroon tayo ng anak, gaya ni Marian ngayon na pinagsisihan niya, pero wala man tayong magagawa, andyan na, so kailangan tanggapin at harapin natin yung hamon ng buhay at yung consequence nating harapin. Diba? Tama. Bawat action natin, meron niyang consequences. Ano yung Correct. paano mo binubuhay ang anak mo? Yung Papa po na, Pati tutulungan ka naman ni papa mo. May tumulong na ba sa inyo dito? Actually, yung papa niya guys ay mabait at napakasipag po. Ay, may kaunting negosyo pero hindi naman sobrang sapat para matulungan niya. Pero ang maganda lang sa papa ni Marian ay nakapag-umpisa siya ng pagpapatayo ng bahay po nila na kung saan ay mga poste yung sementado naman ng mga poste doon sa tabing ilog at nakadesign na pang 2 palapag yung pinatayo ng tatay nila dati kasi yung tatay din po nila guys inabutan din ng Team Kalingap nung panahon na yon pero namatay po yung tatay po nila at hindi na umabot na hindi na niya nakita na natapos or nangyari yung kanilang pabahay. So yun, napakasipag po nun. Sayang. Ito, wala pa. wala. Lumapit, naghingi ka na ba ng tulong? Di pa. Hindi ko. Ano yung mensahe mo sa mga, sa Team Kalingap? Kasi kami andito, kami mga vlogger, kilala mo ako? Kami mga vlogger na tumutulong sa pamagitan ng video, pag-vlog. And syempre, sumasahod kami sa video, sa vlog namin. Doon naman kami kumukuha ng pangtulong. Kami nagpapabahay, nagpapagamot ng mga may depression, nagpapaaral ng mga di kaya makapag-aral. So tama naman lahat yung sinasabi ni Kalinga Prab kasi nangyayari naman, napapanood naman po natin sa kanyang mga videos na lahat ng mga
binanggit niya ay nagagawa niya. And so ito ngayon guys at i-shortcut na natin, punta na kagad natin yung house blessing po nila para makita rin ng mga hindi pa nakakaalam yung itsura ng ibinigay ni Kalinga Prab na bahay sa kanila. Actually, ang naging sponsor lang po dito ay yung grupo ni na Kuya July Paunil, yung Team Coos kung tawagin, no. Aside from them ay wala na. Solo na ni Kalinga Prab ang pagpapatayo sa bahay na ito. So, yan guys, puntahan na natin. Hello mga kalingap, good morning po. Welcome back sa ating channel. Ngayon po ang ribbon cutting sa bahay nila Marian. As 192nd. Ang Medyo 192. matagal na, no? Dito po tayo ngayon. Medyo matagal-tagal na nga rito. Mahigit 3 years na kasi pang 192 pa lang na pabahay ito. At sa ngayon ay nasa 250, mga ganon, pataas. So yun guys. Dala natin yung bigay ng Rochelle Fanatics International. Yan, Rochelle Fanatic International po. Ito, galing po sa kanila yan. Groceries. At meron Diyan pa yung At ito, Rochelle dati. first time natin matutunghayan ang bagong Ayun, bahay guys, oh. nila Marian. Wow, grabe. Wow! Ang ganda. Yun, no? You know? Grabe. Sana Laki. all. Grabe. Ito guys, oh. Matindi, ano? Laki. 2 palapag. Pero yan, bago po makikita natin mamaya, guys. Nay, ganda ng bahay nyo. Ayan. Ganyan po kalaki ang bahay nila Nanay Marian. Ay, Nanay Marisa. Nila Ate Marian. Napakaswerte, no? Po. Grabe. Ganda. Napakaswerte yung mga beneficiaries. So, ito na po mga kalingap. Ang ribbon, ngayon naganapin ang ribbon cutting sa bahay nila Marian. Andiyan na po sila Kuya Bal. Andito na yung mga pagkain, yung sound system natin. Ay, andito rin sila ate. Oh. Talagang sila ate na yung nag-ano ah. Ate, ano pa yung channel natin? Ate MJ. Ate MJ Vlogs na ngayon nag-ayos at yung ribbon cutting tayo. Napakalang dati wala silang CR. Wala silang CR dati pero ngayon. So yan guys, no? Yan po yung sinasabi ko kanina na itsura ng naitayo or naipundar ng tatay ni Marian nung nabubuhay pa. May mga poste, puro poste lang at mga tagpi-tagpi na mga tarpaulin, mayroong yero, pero diyan po nakatira ang pamilya nila. Si Marian lang yung nahiwalay, gawa ng nagkaasawa na nga po siya. Kaya siya napunta sa ilalim ng tulay. Pero kung makikita nyo guys, oh, halos open na open pa rin. Meron lang maliit na portion sa ilalim na medyo natabingan po nila at doon po sila nakatira. And grabe yung transformation po, ano? So yan po. Heto na. Ayan, may CR na sila. Ayan na yung bahay nila. Huwag kayo mga chismuso. Maligid na po. Sila po ang lahat kay Nanay Marisa. At kila Marian. Dr. Lab. Yun, si Dr. Lab. Maraming salamat po sa tulong ni Kuya Rabat at sa po ni Kuya Balat at sa po ni Atid na maraming salamat po sa lahat na nagtulong sa amin, sa mga sponsor po. Kay Dr. Lab po, Yes. salamat po sa nag-scout sa Moya. Ayun na nga, nabanggit ko kanina guys, no? Ang tumulong lang dito kay Kalinga Prab ay yung grupo po ni na Sir July Paunil po, ano? Yung Team Coos, aside from them, wala na. So, halos solo ni Kalinga Prab po ito. Salamat po dahil po ganitong bahay niyo po. Dati po nung nagbabagyo po, yung bahay namin po sa maliit na bahay lang po. Yung mga anak ko po, hinahatid ko na muna. Guys, ito putulin ko lang. Kung nakikita niyo yung background ni Nanay Marisa, yung dulo, makikita niyo yung parang pader. Diyan po, nakaupo dati yung tatay nila at nahulog. Nahulog doon sa may ilog. Napakalalim. Napakalalim po. Diyan po siya namatay. Yung tatay po ni na Marian. No? Sa school, hanap po message sila. Yung asawa ko dati po nagtatrabaho sa Maynila po. Ako po nag-iisa lang ako sa bahay ko na baro-baro. Naghihintay po na matapos yung bagyo. Habang po naghihintay ako, umiyak po. Yung naka-dilaw ba yan? Or orange, itong nasa bandang kaliwa. Yan po si dati, si Darlene. Ang late pa niya before. Dahil po nag-iisa lang po ako sa bahay namin. Tapos po,
Maraming salamat po dahil natulungan niyo po kami mga kabahay. Tapos nandito lang po sa Ribrap dati yung bahay namin, nandito po. Mm. Diyan po ang bahay namin noon. Halos baro-baro lang po. Kumot lang po ang takip ng bahay namin noon. Yun. Nang na-scout po kami ni Dr. Lab. Grabe po ang pasasalamat namin sa Team Kalinga po. At sa mga sponsor po, maraming salamat po. Sana po gabayan kami ng Panginoon po. Para po marami po kayo matulungan. Si Kuya Rab po, si Ate Edna, si Kuya Bal. Sana po tulungan ng Panginoon para marami sila pong matulungan. Nakatulad ko po na naghihirap lang din po. Maraming salamat po talaga. Walang sawa po. So yun guys, no? At ang kwento naman kung saan ito na-scout ni Dr. Lab ay mukhang sa ano yata, sa SM Diet. Yan, no? And since hindi rin sapat ang kakayahan ni Dr. Lab na matulungan ng lubos ito si Marian, kagaya nung nangyari kay kay Biancy, ay ipinasa din niya kay Kalinga Prab hanggang sa ito, na bago ni Kalinga Prab yung buhay nila. So, yun po yung kwento nito. And yun guys, kung babalikan natin, yung pinaka main na ano po natin, na topic po natin ay tungkol kay Kapeso. Na pupunta nga daw sila dyan para itong pamilya na ito, lalong-lalo na si Marian, ang gusto nilang interviewin. Ano kaya ang purpose nila? Bakit kailangan nilang pakialaman ang mga beneficiaries ng Kalingap, guys? Comment down kung ano po nasa isipan nyo, bakit gusto nilang makialam. So yun guys, so hanggang dito na lang ulit. And maraming salamat po muli sa inyo lahat na patuloy na sumusuporta sa munting channel po ni Batang LU. So magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload. So bye-bye po muna. God bless. Bye-bye. Bye.